double check niya. Kasi may pag ganun siya. Pupunta sa kanto. May pattern pumunta na rito. Baka kasi mapako daw tayo. Ginaganon mo. Hinahanap niya yung Hinahanap niya. Baka may ganun pa siya. Ay, in fairness, bongga. Tsaka may ipis. Oo. Nakakaloka ka. At saka akala ko galit ka. Welcome to the Tilbury. Mga ganun ka. Natatakot ako. Sabi ko, uy, galit na yata siya, di ba? Oh, yun ba ang rock? Ang outfit mo, bagets na bagets, di ba? Bonggang-bongga, isa kang pak! Naman ka, pak! Salamat po. Woo! Pak! Boom! Pak! Boom! Ako na! Okay na. Ready na. Iturahan mo na. Galing mo, nakakatuwa. Ikaw na daw. Tinawag ko si Tuesday. Ikaw na. Tuesday, Di ba what do you crush mo say? siya? Crush ko? Wala ko sinabi. Sabi mo kanina. Ano ka ba? Huwag naman ganon. Magandang gabi po. biglang magalang na. Kasi ang pangalan naman niya, Jesus. Kaba-birthday niya lang no December 25. Ano ba? Hello po, Tay. Ayan po. Natuwa ako kasi una sa lahat yung pag ano mo ng salita, yung kulitas, gano'n. Candle, gano'n. Gusto ko lumanap ng kulitas at saka ng candle. Bigla, ito na, oh. Kasi naman, Daddy, para lang may nag-rent ng videoke machine sa kapitbahay, tapos birthday ni Tito doon, tapos gaganon ako sa bintana, Huy! Tulog kami! Ano ba no? Kulitas! Candle! Ay, si tatay yan. Si Jesus yan. Oh, Salamat po. Pero doon nagsisimula ang magagaling na mga performer sa mga amateur, sa mga sulok-sulok na mga party, mga kung ano-anong videoke, parties, ganyan. Kasi nga, ang Pilipino talagang likas sa magaling umawit. At kayo, Daddy, meron kayong ganon. May bangis kayo na inyo lang at kakaiba. Natutuwa po ako at nabigyan nyo kami ng pagkakataong ma-witness itong kaganapan na ito. Marami kayong career na pwede pasukin bukod sa pagiging singer. Pwede po kayong maging tanod, barker, yung mga kailangan malakas ang boses, busina ng tren, marami yan. Basta, bibigyan ko kayo ng list, tapos mamaya para po marami kayong career options. Pinapatawa ko si Daddy kasi natutuwa ako. Salamat po at mabuhay po kayo, Mang Jesus. Salamat. Thank you, Tuesday. Lani? Ayoko na. Bakit yung kasi ko sinasabay lagi dito kay Tuesday eh? Alam mo ba, masama sa singer ang tawa ng tawa, nakakawala ng boses yan. Buti na lang wala akong kakantahan in the next few days. Anyway po, nakakatuwa kasi kay Kuya, kay Sir, na ang pinili niya ay isang isang classic rock song. Diba? Parang nung unang nakita ko si Kuya nung tumayo siya at nag-umpisa yung awiting Hotel California. At nung tumayo siya at binuka niya yung bibig niya, nag-umpisa siyang kumanta. Sinabi ko sa utak ko, ay, para siyang Rolling Stone or Journey or... Kasi alam niyo po, ang isa sa mga klase ng musika na hindi namamatay ay rock. At ang rock po, kahit anong edad mo, ay panalo ka pa rin, pasok ka pa rin sa banga. Kaya sa itsura ni Kuya, sa edad niya, sa tema ng kanyang pagkanta, pasok na pasok po ang rock sa inyo. Kaya, rock me, baby! Salamat po. Thank you, Lani. Dragoni? Ilang taon na po kayo, Mang Jose? Yung totoo, ha? Apo. Noong December 18 po, 56 na po ako, Bombay. Okay. No, kasi siguro po, iniisip sa mga mas nakakabata sa atin na siguro, uy, bakit may lolo dyan na nagra-rock? Pero kung isipin nyo, lahat ng mga rock greats, Mick Jagger, David Bowie, yung mga Alice Cooper, pati yung sa Pilipino dito, Joey Smith, Sampaguita, Mike Hanopol, puro na yung mga senior citizens ngayon. Kaya, I think panahon nyo po yun. You were probably a rocker nung kabataan nyo. You were listening to rock music. Tama po ba yun? Apo. So, I'm so glad na talagang hindi nyo binitawan ang uri ng musika na pinakinggan nyo nung kabataan nyo. At alam nyo, kaya nyo pa rin kantahin. Kumakanta ba kayo professionally dati?
Kumakanta po ako. Sa katunayan nga po, pag mayroong mga special occasion, ako'y iniimbitahan. Iba, babayaran ako. Sabi ko, wag na lang. Sige, okay lang. Kasali ba kayo dati sa isang banda? Like a rock band? Dati po, yung sinasama lang ako, yung vocalista po. Pag ganun. Ayun. Pero marunong din po akong konti mag-gitara. Ayun. Kaya kitang-kita Mga po yun at na-appreciate natin. At long live the rockers kahit anong edad kayo. Thank you very much, Direk Oli. Salamat po. Bobby Joe, thank you very much for your performance. Rock on. Thank you, sir. Maraming salamat, sir. Before we reveal tonight's winner, let's take one more look at those who passed the Talent Scouts Critical Eye. Dahil mabilis ako na sa daan mo na minamahal kita na boss, katagal kong naghintay. Salamat at binigay. Buhay ko noon na ay tamlay. Sa pagdating mo ay nagkaroon ng kulay. Hanggang may musika akong pinataglay. Sambala ka lang. Woo! 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 I believe I can fly. I think about it every night and day. Holla, holla, if you rollin' with me, come on. Holla, holla, if you rollin' with me, come on. Holla, holla, if you rollin' with me, come on. Holla, holla, holla. Welcome to the Hotel California. Such a lovely place. Such a lovely place. Nasa entablado ang mga talentadong nakapasa sa panlasa ng ating Talent Scouts. Isa na kaya sa kanila makakapagpataob sa ating defending champion at mag-uwi ng 50,000 pesos. Malalaman nyo na ang kasagutan sa pagbabalik ng pinakamalaking talent show on television, ang Talentadong Pinoy. Ang nakakuha ng pinakamataas na score ngayong gabi ay wala iba kundi Ryan, sino nga ba handang magpataob? Sa namumurong kampiyon ay handang lubusob. Superpowers na po, gimmick sa uling sugod. Mag-game over kayang sa hurado'y approve. Abangan! Dito sa Port, Talentadong Pinoy ang number one. Win! Dito sa Port, Talentadong Pinoy ang number one. Patuloy pa rin ang paghahanap ng mga talentadong handang magpasikat. January 24, SM Clark. January 28, SM Novaliches. February 1, SM Manila. February 5, SM Baliwag. Kung tunay kang talentado, sugod na po kayo! Talentadong Pinoy is brought to you by NeoZep.